Isang magandang gabi. Kilala niyo natin ito ng White Mesa. So, yun. Itong gagawa natin ng reaction video ngayon. Ano to? Sasabi kong one of them wants to. At masasabi ko din na isa tong kanta na to sa mga iconic songs ngayong 2026 sa OPM. Sa OPM in general at sa OPM hip-hop, no? So, hindi ko na patatagalin. Title nito is Tatlong Wife. Bugoy na koy-koy. Game na. Dress parang mafia. Rinig mo aking pangalan sa sosyalan o sa slums. Lampak sa gera ng iba, focus sa aking funds. Love nila ako sa streets, pero hate nila sa page. Doesn't matter kasi importante ako'y laging paid. Politician tumatawag, I respectfully decline. Kung hindi two joints na sign, malamang Ngayon ko lang nakatch yung bar na yun, ha. Iba talaga to si Boogie. Ngayon ko lang nakatch yung bar na yun. paid. Politician tumatawag, I respectfully decline. Politician tumatawag, I respectfully decline. Diba? si Boogie. Si Boogie lang talaga makakapag-burst ng ganun, eh. Politician tumatawag, I respectfully decline. Kung hindi two joints na sign, malamang ay dollar sign. Phone lang tsaka charger, aking need, gagawa ng cash. Si ganda na buang nahanap niya, ako madalas. Siyempre di mo ko gusto kasi ikaw ay walang taste. Baka maging apat wife kasi puso meron pang space. Nanatili akong tunay sa'yo even when I lie. Two joints laging sinisenyas pare hanggang mangisay. Yeah, yeah. Okay. So, ano to eh, sobrang quick song na to. More like ano nga siya, yung dating nga niya is parang ano siya, parang promo song. Pero hindi. Okay. Simulan natin sa ano, kung bakit ko nasabing iconic tong isa to sa mga iconic songs ngayon 2026 sa OPM, no. Para sa akin, it marks ano eh, like ownership sa like okay, let's say ano, Filipino sound, no, na kasi tulad nga ng sinabi ko sa mga previous reaction videos ko or sa mga kakwentuhan ko sa mga ibang tropa na music enthusiast din, no, na wala tayong matawag na okay, pag may sinabi kang OPM sound, anong distinct na tunog ang pumapasok sa isip mo? Sige, ikaw, tanongin mo yung sarili mo. What I mean by distinct sound is, okay, sige, para mas madaling ipaliwanag, no. Pag sinabi mong Spanish sound or let's say Mexican sound or Hispanic sound, alam mo na may certain sound ka na pumapasok sa isip mo na parang heavy on strings, na parang ting 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 ting, parang heavy on yung ano, parang karinyosa, ganun. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang karinyosa hindi yan talaga Filipino sound, no. Kumbaga Spanish influence na yung ano eh, karinyosa, no? Oh, let's say bossa nova. Pag sinabi mo bossa nova, meron ka ng certain sound na nasa isip. Pag sinabi ko, punta tayo ngayon sa ano, sa modern hip hop, no, sa mga subgenre. Pag sinabi mong drill, alam mo na agad yung drill. Nasa isip mo na siya. Or pag sinabi mong neo soul, alam mo na may certain sound na pumapasok sa isip mo pag narinig mo yun. Or ano pa ba? Marami. Pag sinabi mong
sa rock, o sige, pag sinabi mong metal, meron na agad na pumapasok na certain sound sa isip mo. Ngayon, babalik ako sa tanong ko, pag sinabi mong OPM sound in recent times, anong pumapasok sa isip mo? 'Di ba? Kasi ako, para sa akin, wala kang masasabing sa OPM sound, kasi wala kang masasabing specifically na tunog ng Pilipinas to. Hindi, kasi karamihan ng mga kanta ngayon is ano na like influence na ng iba't ibang klase ng genres or ng sounds, no. Pero isa sa mga distinct na nakilala ang Pilipinas in recent times when it comes sa music ay yung tunog ng budots, no. So, kung hindi nyo pa masyadong familiar kung ano yung storya niyang budots or saan nag-originate yan, research nyo lang kasi haba tayo dyan. So, in recent times, dun mas nakilala internationally, masasabi ko, kasi nag-viral din sa TikTok yung yung budots eh. Like, makikita nyo sa TikTok, kumbaga, kahit ibang lahi, gumagawa ng TikTok videos na ginagamit yung budots, no. So, yun yung sinasabi ko na in recent times ang sinasabi ko na mas na-popularize or nagkaroon tayo ng distinct sound which is budots, no. Masasabi mong yung budots is Filipino sound. Mabalik tayo kay Bugoy kung bakit ako hanga sa ginawa niya. At sinabi kong iconic din, no. Aminin na natin, karamihan ng Pilipino nababaduyan sa tunog ng budots na parang tangina pang probinsya yan, 'di ba? Ayan, tingnan mo. Hindi ko sinasadyang sabihin 'yun, Hindi ko sinasadyang sabihin 'yun. Pero speaking of, pero ayoko baka mawala yung nasa isip ko. Isa sidetrack ko lang ng konti. Pang probinsya, sinut ni Bugoy ito sa Davao. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko sa Davao City or somewhere sa Kabisayaan, no. Pang probinsya. Sige, hindi ko na i-filter kasi alam niyo naman tayo dito sa White Mesa. Minsan sinasabi yung budots daw is pang Bisaya, ayan, pang probinsya, pang Bay. Don't get me wrong, guys, sa mga makakapanood dito ng Bisaya, I'm not trying to discriminate. Kumbaga, nagbibigay lang ako ng context dito sa sinasabi ko. At para lang malaman nyo din, Bisaya ako, no? Sa mother side ko is Waray kami. So, wala akong masamang tinapay. Kumbaga, binibigyan ko lang ng context yung sinasabi ko, no? There's no, Bisaya din ako. So, yun, kumbaga, yun yung common conception na binibigay sa butots na, pang Bisaya yan, pang probinsya. Pero not knowingly, naisipin nyo, yung sound na yun, yung nagpakilala sa atin on a global stage na, okay, tangina, pag narinig mo yung ganitong klase ng distinct sound sa Pilipinas, galing yan. OPM yan, matatawag mong OPM yan. Aangkinin ng OPM yan. Which is hindi lahat ng, aminin na natin, kahit yung mga ibang mga artist din na mga kilala na rin sa Pilipinas, no. Aminin natin, may mga ibang musicians na nababaduyan din sa budots. Pero para sa akin, eto, hindi ko to sinasabi, alam nyo naman ako dito sa White Mesa, hindi ko to sinasabi para maging balimbing or what. Pero ako, nung narinig ko yung budots, tapos nakita ko na pumapalo na talaga sa social media, naisip ko na okay, kasi at least nagkakaroon tayo ng identity, no? Kumbaga sa atin kasi, bilang sa mga Pilipino kasi, wala, crab mentality talaga Kumbaga, nung narinig din, dahil nga mas naririnig nila sa mga jeep yan, madalas sa jeep, sa mga bangketa, na nila, pang probinsya, pang Bisaya. Pero hindi alam ng mga Pilipino, nung ibang Pilipino na internationally, iba ang reception ng mga foreigners dun sa tunog. Sila, yung mga foreigners, genuinely na nagugustuhan nila yung tunog. Na nakaka-proud kasi, alam mong tunog Pinoy yun. So, ito, pangalawa. Yun yung una. Unang point ko is, nakakatawa na may gumagamit na talaga ng as in ng yan, halimbawa, pwedeng budots type beat na yan. Ito yung pangalawa na si Bugoy may guts siya na gawin to. Kumbaga, alam nyo naman, siguro naman sa mga hip-hop, OPM hip-hop fans dyan, no? Alam nyo naman yung status ni Bugoy sa Philippine hip-hop. Kumbaga,
hindi lahat ng artist sa status niya at sa level of success niya sa music industry, hindi lahat ng ka-level niya is maglalakas ng loob na gumawa ng track na budots type beat. Yan, budots type beat. Yun yung ina-upload ko sa kanya na meron siyang guts na gawin yun. At ngayon, kung meron ng mga ibang artist na gagawa na ngayon ng budots type beat, na magkakaroon ng langkas na, ay, taka na, pwede pala yun. Alam mong si Bugoy na yung nag-originate nun. Or siya na yung nagsimula ng trend ng wave na, tangina, pwede palang gamitin ng mga rappers or ng mga hip-hop artist yung budots, aka budots type beat. At least, sa kanya nang galing yung ganun na, tangina mo nga, isipin mo, yung drill nga kumbaga sa UK, di ba? Malay mo magkaroon na ng budots slash drill. Hypothetically lang, parang what if lang na magkaroon na ng ganong type beat in the future, budots slash drill, for example lang, or budots slash boom bap type beat. Alam mo yun, mga anak na yan. So, yung mga susunod na artist na gagawa nun, alam mong si Bugoy yung nagsimula nung wave na yun, nung trend na yun. Kasi nakita nila na, tangina, pwede, posible. Posibleng gawin yun. At least, nagkaroon pa tayo ng sarili nating brand or sound ng hip-hop, no? Ito rin nga, bawa, yan, sabihin ko yung UK drill nga, di ba? Kumbaga, pag sinabi mong drill, though debatable kung saan talaga nag-originate at saan masasabi ko, na-popularize sa UK, kaya nga nag-UK drill. Pero at least, alam mo, pag narinig mo yung tunog na yun, UK yan. Ngayon, pag ginawa ng mga Pinoy yun, UK drill type beat yun, na Filipino artist yung nakalapat. Ngayon, pwede na tayong gumawa ng sarili natin na, budots type beat. Alam mong Pilipinas, original. Malay nyo in the future, yung mga foreign artist naman, sila naman yung gumamit ng budots type beat sa mga kanta nila. Yun yung nag-open up dito. Yun yung nag-open up ng... Kasi para sa akin, hindi lang personally yung ginagawa niya. Like, pwedeng mag-stem to na siya yung maging way para marinig ng foreigners yung sound ng Pilipinas. Gets nyo? O na global scale. No? So, para sa akin, magandang move tong ginawa ni Bugoy para sa OPM in general, no? Na hindi natin alam kung ano yung pwedeng kalabasan itong ginawa niya. Ngayon, kung meron man mga artist na nakaisip na before na, gawa kaya tayo ng budots type beat, pero medyo iffy sila kung gagawin nila dahil siguro sa brand ng, alam niyo yun, baka mamaya masira yung brand nila dahil nga sa Pilipinas, considered as baduy siya. Ngayon, yung mga artist na iba, na hip-hop artist na may idea ng ganun, eto na yung parang naging kosay nila na parang, okay, pwede na tayong gumawa ng kasi ginawa na ni Bugoy. Kumbaga, tatanggapin na ng tao to, tatanggapin na ng Pilipino to, parang ganun. Na hindi na siya magtutunog baduy. Though for some, syempre, hindi mo naman mixed mixed ang opinion ng tao. So, meron pa rin mga mababado yan. Pero, at least, merong gumawa na ng kanta na ganito sa level niya. Pangatlo, masasabi ko, kumbaga, ngayon lang nagpa-pop in din sa isip ko dahil nga, ako, proud na proud ako dito sa kanta na to. Pangatlo, sinot niya to, yun tulad niya na sinabi ko, sinot niya to sa Davao or sa part ng Kabisayaan. Comment down below kung Davao nga. Pero nakita ko kanina Davao City. Pangatlo, kumbaga, talagang sinolidify niya, talagang inano niya na, hindi, dito na uso tong tunog na to dito ko shoot to, kumbaga talagang kumbaga, ang akin yung pagiging patriotic niya, in a way, Pilipino, kumbaga, kaya nga siguro, kahit sabihin natin, hari talaga ng underground to si Bugoy sa era ngayon kasi, kumbaga, ino-own niya kumbaga, proud siya sa roots niya sa Pilipinas, no? Hindi niya kinakaya yung, para sa akin na para mag-release siya ng ganitong kanta, di ba? Tsaka alam ko yung
yung part na yun, feeling ko, narinig ko na yung dati, parang may nag-edit nun eh, sa Budots, tas yung kanta niya eh. Siguro dun din na-inspire si Bugoy na, oo nga no, pwede nga natin gawin to. Kaya ginawa niyang official track. Alam ko, nag-viral na rin yung dati, yung edit na yun eh, yung mix na yun eh. Yun, sinut niya to sa, dun nga, sa probinsya. Na kung tawagan ko baga, di ba, nababadoy niya ibang Pilipino, di ba, na, tunog pang probinsya. Dun niya sinut. Kumbaga, bukod sa kinapitalize niya, kumbaga talagang pinanindigan niya. Na, hindi, ito yun. Yun yung gusto ko sa kanya, yung guts niya, yung balls niya na gawin tong klase ng track na to. Pang-apat, kung mapapansin nyo. Ayan, di ba, yung mga, ito yung mga, kung tinatawag lang yung mga ano eh. Para sa akin, sobrang daming symbolism itong music video na to. Kumbaga sa casual audience, parang, okay, parang, ito yung mga itsura ng mga ano, ng mga dancer sa probinsya or what. Pero hindi, isipin nyo. Sige, sabihin na natin inanon na talaga ni shoutouts kay Memel yan. Solid yan si Memel. So, sabihin na natin yun nga yung konsepto. Pero ang sa akin, isipin nyo, nagkaroon din tayo ng official dance craze na masasabi mong Pilipinas. Di ba? Oh. Yung gumaganon. Kumbaga, alam mo, may inon tayo na sa atin. Yun yung gusto ko dito. Yun yung gusto ko sabihin. Meron tayong inon na sa atin na merong identity yung OPM. Hindi lang sa kanta, hindi lang sa tunog. Ayan, pati sa sayaw. Nagkaroon tayo ng identity na, eto, budots to. Sayaw ng budots to. Kumbaga ako bilang OPM artist, ito yung para sa akin na sobrang rewarding. Actually, sobrang dami kong words na nasa isip na hindi ko na mabunot dahil nga, basta gets nyo naman siguro yung point ko, no? Tapos ito pa, pang-apat or pang-lima, hindi ko alam kung pang anong point na to. Diba, yung mga sinasabi sa social media, mga inday. Ano ba yung term na inday, diba? Maga pang probinsya din or sa maga pang Bisaya, diba? Tapos yung mga, imbis na kumuha, maraming pera to si Bugoy, imbis na kumuha siya ng mga dancers or ng mga models to be in the video. Talagang niya na yung, niya na, ayan, ito yung mga, inuulit ko, wala akong discrimination na inaano, more of appreciation tong ginagawa ako. Ayan, di ba, yung mga nakikita sa social media, mga inday, pwede siyang kumuha ng mga models, ng as in models. Pero hindi, kumbaga talagang, eto ba yung mga sinasabi nyo, inday, eto. Na, kumbaga, proud siya na, alam niyo yun, kumbaga, lahat ng Kaya nga siguro 3 wife kasi nga, isipin mo, kumbaga, everybody's beautiful in their own way. No, alam niyo yun. Baga lahat yan may kanya-kanyang lahat ng tao may kanya-kanyang preference. No? Ako nga hindi ko masasabi na hindi ko masasabi na may pangit sa mundo, sa totoo lang. Ang pinaka masasabi ko is may kanya-kanya lang tayong preference. Kasi for example, let's say si Ate Juan, may boyfriend siya. Sabihin, attractive siya. May nagagandahan sa kanya. Though, let's say sa ibang tao, hindi si ate yung preference nila. So, ako para sa akin, wala akong pwedeng sabihin pangit eh. Gets nyo? Lahat tayo, sabi nga, lahat tayo created equally. Lahat tayo wangis ng Diyos. Kumbaga, hindi lang natin preference yun. Gets nyo? Halimbawa, pwede ko sabihin na, hindi ko lang type si ganito. Pero, merong ibang tao na type siya. So, it's by preference lang. So, yun, kung nagigets nyo naman yung punto ko, yun, isa rin yung sa akin nakatawa. Ako, nung una ko napanood, tapos sabi, tanga nang okay yung ginawa ni Bugoy, yung, like, the way niya in-execute tong, let's say yan, 2-minute music video. Ang daming, para sa akin na, ang daming symbolism na nakapaloob sa music video, though sa eye level ng casual viewer is sobrang
simple niya kung iisipin nyo. Pero, ang dami niyang symbolism na ina-uplift niya yung Filipino and Filipino standard itself, no? Yun lang ang ano. Actually, ano pa nga eh. Ang dami ko pang ano na ako, lost for words pa ako nito ah. Kasi naalala ko nung parang nung nilabas to, parang third day, fourth day dapat sabi ko gagawin ko ng reaction video to eh, para alam niyo yun yung talagang unang panood ko, para talagang yung excitement pati yung kasi sa totoo lang, medyo ang dami ng thoughts na nawala sa isip ko. Nung una kong pinanood to, talagang ako like, husay na husay ako sa ginawa niya. No. So, yun, bago na tapusin to dahil talagang haba ng sobra tong video na to. Kasi, pipilitin kong hanapin yung mga thoughts ko eh. Pero tapusin na natin to dito. Ang masasabi ko lang na, alam niyo yun, buwas-buwasan natin yung crowd mentality, tsaka yun nga, iangat natin yung sariling atin. Alam niyo yun. Huwag natin discriminate yung mga kapwa natin. Basta, ayun, para sa akin, isang magandang track, isa sa mga iconic tracks or songs to ng 2026. No? Sobrang solid ito. Shoutouts kay Bugoy, no? Hanga talaga ako sa guts mo. Tsaka sa balls na meron ka, no? Baga, ngayon, pagka nagkaroon ng mga ganitong type beat, sasabihin ka, si Bugoy nagpauso ng ganyan type beat. Though, sa pagka ginamit na sa mga, let's say, sa mga hip-hop songs or sa... Anyway, yun lang naman yun sa akin. Ano nga ba to? Nakalimutan ko sa sobrang excited ko nga pala. Pa-plug ko lang. Naglabas ako ng bagong kanta. Ito, check nyo. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. This chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so We're searching for people, salvaje, salvaje. Bibigay ko ano man yung trip, sweet Pinay, katawan niya on fleek, Ganda na'y gusto sa'kin pasagip kasi I'm a big boss, Rick Ross. Tell that kitty dito na yung big dogs. Laging ganado mapayaman yung ko. Linya mabuti bago lagi buti ko. She's so into me. So, nagustuhan niyo yung title ni Salbahe kasama ko doon si Gaspar at Gabriel Floredo. Meron pa pala ako isang nirelease. Ito yung pinaka-latest na release ko. Ito, check nyo. Galaw kong veritito, galaw kong veritito, galawang veritito, may kalmadong salitaan, di magmano ko kay Tito. Hop up in the whip, young tiros getting hit. Sound trip ko si Tito, pick upin ko pa si Chick. Nonood ng sine tapos dinner ang klasiko. Tawa ka sa Tito jokes ko kahit corny yun. Yeah. 2 bats para swabe lang, malamig na pinsen para swabe lang. Tapos bunot lang sa money clip, saglit wag kang maiinit, mag-iiwan na concept. Yeah. Galaw kong veritito, galaw kong veritito, galawang veritito, may kalmadong salitaan, di magmano ka kay Tito. Yeah. Galaw kong veritito. So, nagustuhan niyo yung title naman nun is Veritito 26. So, punta lang kayo sa music channel ko, subscribe. Yun, maraming salamat. Mag-8K subs na tayo dito sa White Mesa. Hopefully, 10K subs by the end of this year. So, yun guys, maraming salamat ulit. God bless, keep safe, and maging proud tayo na Pilipino tayo dahil sa mga ganitong rason.